Hello guys! Welcome sa ating bagong video. Pag-uusapan natin yung isa sa mga latest release ni DDPi na dashcam. Ano yon? Ito yung DDPi Z60 Pro. Kamusta kaya yung performance nito? Ano kaya yung mga kasama sa packaging nito na 3-channel set? At kamusta siya compared sa normal na DDPi Z60? Yan yung mga sasagutin natin sa video na to. So ano, ready na ba kayo? Tara! Let's roll! So before anything else guys, unbox muna natin itong binigay sa atin ng DDPi na Z60 Pro na 3-channel set. So bago natin buksan yung box, meron din silang binigay pala sa atin guys na hardwire kit. So itong hardwire kit na to maganda kasi dalawang klase siya. Meron siyang fuse type, yan, at meron din siyang OBD2 type. So sa video na to gagamitin natin to OBD2 type. Yamang may OBD2 port yung sasakyan na paglalagyan natin. Tapos ito yung pinaka hardwire kit niya plus instruction. Nagpadala din pala siya sa atin ng mga micro SD card. Yamang may dalawang kailangan nilagyan ng micro SD card dito. Meron din silang kasamang mga clip no para madago mo yung wire. So very good DDPi. So tabi muna natin yung mga yan. Focus tayo ngayon dito sa elephant in the room, itong DDPi Z60 Pro. So una mo makikita, titingnan mo siya, kaparehas ng normal na DDPi Z60 yung kanyang packaging. Nakalagay lang dito Pro, tas meron siyang rose gold accent dito. Yun yung pinagkaiba niya. Pero mostly sa gilid at saka sa iba pang mga sides, same lang naman siya. So unbox na natin. So kagaya ng normal na Z60 na 3-channel, meron siyang tatlong box na kasama. Yan. At ito. So yun yung tatlo. So ito, tingnan natin isa-isa kung anong mga laman yan. Tingnan natin itong isa. So ito, ang kasama nito, ito yung Pi-Link cable, no, para ma-connect mo siya, mapagsama-sama mo yung tatlong camera na 3-channel. Nandito rin yung kanyang diagram. So tabi muna natin yan. Next is makikita natin na kasama sa box ay yung DDPi Mini 2X. Ito yung kanyang documentation na hindi natin binabasa. Ito yung USB power cable na Type-C ng Mini 2X. Meron siyang kasamang 12-volt socket. Yan. Na merong dalawang USB-A port. Tapos narito yung pinaka camera natin, yung Mini 2X na camera. Still the same, no, kagaya nung na-review natin. For full review nito, click nyo na yung link sa description. No, tabi natin. Yan. So ngayon, buksan natin yung main event. Ito, yung ating DDPi Z60 Pro na dual channel. So hugutin nyo lang din siya, yung cover niya. Then kagaya niyan, para siyang cellphone, no? Iaangat nyo lang yung kanyang cover. Okay. So pagbukas nyo sa kanya, makikita nyo ito, meron siyang document sleeve dyan at saka extra 3M tape tsaka static film, no? Para kung gusto nyo siyang ilipat. Kagaya ni Mini 2X. Then makikita nyo, ito yung kanyang Type-C cable na Type A, no? Ang dulo. Ito naman yung kanyang wiring para sa rear camera niya. Meron din siyang kasamang 12-volt socket na may dalawang Type A. No, in case na ayaw nyo mag-hardwire kit, pwede nyo yung gamitin. May kasama na rin siyang prying tool. At ito yung kanyang rear camera. Kagaya rin to nung kasama nung DDPi Z60 na dual channel, no? Then ito yung main event natin. Ito yung DDPi Z60, no? So may cover pa siya dyan, no? So sa picture, weird, oh, rose gold siya, pero dito gold siya sa actual, no, sa actual na unit. So tingnan nyo, sa gilid nandiyan yung kanyang micro SD port, yung kanyang screen, yung mga buttons, same, no? Type-C port at saka yung port para sa rear camera niya. So same na same siya ng build
ng DDPi Z60. No, pinakaiba lang talaga niya yung kanyang gold accent dito. So, yun guys, yung exact na laman ng lahat ng kanyang camera. Okay, so bago natin ito ipa-install guys, pag-usapan muna natin yung specs nitong DDPi Z60 Pro. So pag-usapan natin itong main camera niya. Itong kanyang main camera guys, ang maximum resolution nito 4K pa rin, UHD, kagaya ng sa normal na Z60. Pero saan siya nagkaiba? Ito ngayon, supported na ng Z60 Pro ang 3K resolution recording, pero up to 60 frames per second para mas smooth yung kanyang shot o mga footage na makukuha nyo sa kanya. So, isa-sacrifice nyo ng konti yung resolution, pero makakakuha naman kayo ng smoother footage. Yun yung bago sa kanya na wala kay Z60 na regular. Ano pa? Meron pang upgraded dito. Upgraded na yung sensor nito. Si DDPi Z60 guys, Sony Starvis 1 lang yon. Pero ito, Sony Starvis 2 na may IMX678 na sensor. So kagaya na to ng 70 4K Omni. So upgraded na to, kaya makakasiguro tayo na malinaw yung mga footage nito. Meron din itong upgraded version na tinatawag nilang RealCube 2.0 with dual HDR. Ibig sabihin, meron na siyang HDR sa front and rear recording niya. Kaya balance and detailed yung kanyang footages kahit anong lighting condition pa yan. Meron din siyang 135 degree wide angle. Merong f1.8 large aperture plus Night VIS 2.0 AI technology pa rin. No, meron pa rin siyang ganon. 5 GHz turbo Wi-Fi support up to 13 megabytes per second. Kaya makakaasa tayo na mabilis yung file transfer niya kapag kinukuha natin yung footage sa ating phone. Supported pa rin ito yung 4G connectivity through yung add-on niya, yung kanyang 4G cloud box. No? Sayang di tayo pinadala nito. Pero yun, pwede nyo siyang bilhin yung 4G cloud box. Meron din itong 3 inches na Full HD na screen. Meron itong D2 2.0 dual save technology pa rin. Meron siyang built-in na 32 gig na eMMC storage. Plus, pwede mo pa siyang lagyan ng micro SD up to 512 gigabytes. O diba, napakalaki ng storage na yun. Napakarami mo nang may papasok o makukuhang footage because of that. Meron din itong smart voice control. Meron pa rin siyang ADAS 2.0 o yung tinatawag nating driving assistance system like forward vehicle start, driver fatigue alert, no, meron pang gano'n. Ano? Meron pa rin itong built-in GPS at Bluetooth 5.4 para sa seamless connection. At ito pa, maganda pa rin sa kanya, super capacitor pa rin yung kanyang battery. No, napakaganda ng super capacitor guys, kasi lalo na kapag nakapark sa initan yung sasakyan ninyo, kayang-kaya pa rin nito. Kasi supported nito yung extreme heat at saka extreme cold temperature, di ba? At meron ditong SR 2.0 driving effect. No, pwede mo siyang lagyan ng speed, ng G-force, deviation, GPS yung footage mo, napapatungan niya. At syempre, dahil magpakabit tayo ng hardwire kit sa kanya, masusupport nito yung 24/7 parking monitor with intelligent hardwire kit nga. Meron siyang time-lapse ng pagkuha ng parking footage at up to 5 frames per second. So, hindi siya lagi masyado. Mas smooth siya compared sa regular na Z60 na dashcam. Ano? Meron din siyang collision detection mode kahit siya ay nakapark. Ayun ang maganda sa kanya, kaya nare-record niya yung pangyayari, no? Hindi ka rin mag-worry, no? Kasi minsan merong mga tao parang ayaw nila mag-hardwire kit kasi nga daw baka daw ma-drain yung battery ng sasakyan nila. Pero hindi ka mag-worry dito sa Z60 Pro, pati sa Z60 din naman. No, kasi meron itong battery protection mode, ano? Kasi itong battery protection mode na yon, sine-check niya o mino-monitor niya actively yung level ng voltage yung ating battery. Kasi kapag bumaba na siya sa sobrang bagsak na battery na voltage, ang gagawin ng hardwire kit niya, titigil na siya, pa-power off niya yung camera para may matira pa rin voltage, makapag-start ka pa rin ng sasakyan mo. O, di ba? So, worry-free ka talaga kahit mag-hardwire kit ka dito. So, yun yung specs ng main camera. Sa rear camera naman, Full HD 1080p pa rin yung resolution niya. Pero yun nga, kagaya ng binanggit ko kanina, meron pa rin siyang HDR. So, balance pa rin yung kanyang lighting condition. At isa pa maganda, Sony Starvis 2 na rin yung sensor ng rear camera niya, which is IMX662.
So nag-expect tayo na medyo mag-i-improve na yung quality ng footage siya compared sa regular na Z6T. Kamusta naman yung kasama na DD5 Mini 2X? Kagaya nung na-review natin last time, same na same pa rin naman yon yung Mini 2X na kasama niya. Hindi pa rin yung nagbago. So 2K pa rin yung max resolution nun, f1.55 yung max aperture niya, may Night VIS 2.0 din, super capacitor pa rin yung battery, at may SR 2.0 driving effect. At makikita nyo kanina, no, kasama rin sa package yung tinatawag nating Pi-Link cable. Ano ba yung Pi-Link cable? Ina-allow nito na magkaroon ng 3-channel setup yung DD5 Z60 Pro camera natin. Ibig sabihin, pwede mong ilagay sa front windshield yung iyong main camera, yung DD5 Z60 Pro. Pwede namang meron ka rin cabin camera. Pwede mong pagbalik-tarin yun guys ha, yung rear camera na kasama ni DD5 Z60 Pro, pwede mo siyang ilagay as cabin camera. At pwede naman yung Mini 2X yung rear camera. Pwede mo siyang gawin. Pero ang standard natin is yung Mini 2X yung cabin camera mo sa loob, at sa likod naman yung rear camera na kasama ng Z60 Pro. Simple lang siya. Meron naman siyang instruction. So para mas madali nyo makuha, i-display ko pa rin sa screen yung instruction para makita nyo yung connection ng Pi-Link cable, yung wiring diagram niya. So madali lang siyang sundan. So yun lang yung mga specs ng DD5 Z60 Pro 3 channel na pinadala sa atin. Ngayon, ipapakabit na natin to, and then papakita ko sa inyo yung mga sample footages niya. Okay guys, so after couple of hours na pa-install na natin siya. So take note ko lang sa inyo guys na damang 3 channel tong Z60 Pro na nire-review natin. Medyo iniba ko ng konti yung setup niya, no? Kasi nung nakaraang review natin ng Z60, ang ginawa ko is yung traditional setup. Yung rear camera na kasama ni Z60, yun talaga yung nilagay ko rear camera, at si Mini 2X yung ginawa kong cabin camera. Pero ngayon, just to pakita ko sa inyo na pwedeng gamitin rear camera si Mini 2X at yung rear camera yung ginawa nating cabin camera for better view. So yun yung papakita ko sa inyo ngayon. So kung titingnan nyo, ito siya ngayon, ayan si ating Z60 Pro. Ayan, nakakabit na siya. Dito siya tagong-tago yung pagkakalagay sa kanya. Then ito yung ating rear camera na ginawa nating cabin camera. So ngayon papakita ko sa inyo yung setup sa likod naman. So ito guys, si Mini 2X, tilagay natin siya sa rear camera para malinaw yung footage niya. So yun lang, no? Pakita ko naman sa inyo yung hitsura ng app niya. Okay, so pag-usapan naman natin yung app niya. So once na set up niyo na yung app niya guys, yun na yung kalalabasan niya. So makikita nyo dyan yung mga device nyo, yung dalawa, yung Mini 2X at saka itong Z60 Pro. So pag gusto nyo siyang i-configure or makita yung view niya, enter device nyo lang siya. And then makikita nyo dyan, yan, yung real-time footage niya. Dito nyo makikita, pwede lagyan ng SR, data, or data, pwede rin. Yung mga speed na gusto nyo or ano pa man. Pwede nyo rin ipakita yung GPS location niya. Tapos kung gusto nyo kumuha ng footage, drag nyo lang kung saan nyo gusto. And then, i-stop nyo yung video recording. And then, yon. So, kung gusto nyo real time, balik nyo lang sa real time. So, pwede nyo pindutin yung download button to download it. At ito yung gallery button. Okay. Next is kung gusto nyo i-click yung change ng camera angle. Yan, yan siya. So, makikita nyo yung camera natin, which is yun. So, yun siya. No? Okay, kung gusto nyo pang connect sa Mini 2X, yan, yun ang ating Mini 2X sa likuran. Same process din, kung gusto nyo lagyan ng SR data, and then pwede nyo siyang i-download dito or i-view yung gallery. Now, kung gusto nyo pumunta sa settings, punta muna kayo sa device na gusto niyo, and then enter device, then makikita nyo yung kanyang settings. So pwede nyo i-configure individually si 60 Pro or si Mini 2X lang. Tapos kung gusto niyo ipakita yung i-change yung orientation identifier niya, so ngayon si Mini 2X natin ay naka-rear. So kung gusto niyo baguhin yung sa DD5 Z60 Pro, ayan yung mga settings na makikita ninyo sa kanya. So resolution, yan, pwedeng HD 4K 60 frames, no? Wide, timestamp, display speed, parking monitoring duration, yan. Diyan yung gusto kung gaano katagal siya magpa-parking monitor. Pwede nyo ring i-adjust yung battery protection niya. Yan, makikita nyo, no? So, kung gusto nyo, para sure kayo, i-hide nyo, para kung sakaling madali pa rin kayo mag-start. So, lagay natin sa high. And then, other settings nandyan. Pwede nyo rin siyang i-unbind. Okay, next sa Mini 2X, ganun din, no? Yan, flip screen automatically,
265 video recording, pwede rin. Resolution, makikita nyo dyan. Microphone, timestamp, okay. And then yun, battery protection, meron din siyang battery protection. Taas nyo, 12.4 volts din. Parking monitoring duration, gusto nyo lagay nyo ng 24 hours, okay lang din. So yun yung mga settings nya sa kanyang app. So very So very intuitive lang siya, di ba? Napakadali gamitin ng kanyang app. So yun lang para sa app niya. So ngayon papakita ko na sa inyo yung mga sample footage na nakuha ko sa camera na to. In 3, 2, 1, go! Okay, so after couple of weeks na ginagamit itong DDPi Z60 Pro, ano ba yung mga masasabi ko sa kanya? Unang-una, yung kanyang image quality o yung sa kanyang mga footage, superb. Wala tayong reklamo dyan. The best. Iba talaga ang Sony Starvis 2 sensor kapag kanilagay sa mga dashcam. So, sa umaga, wala tayong masabi. Very good. Lahat ng details, klarong-klaro. Sapat lang din yung liwanag niya. Hindi siya super blown out. No? Talagang clear na clear yung mga footages niya sa umaga. Ganon din sa gabi. No? Talagang, kung i-compare natin siya sa Z60, medyo malaki na rin yung improvement niya kasi nga yung sensor niya ay Sony Starvis 2 na sensor. So, yun yung ano ko sa kanya. Sa umaga, sa gabi, very clear. So, kagaya ng ginawa natin noong nakaraan, di ba? Yung nilagay natin yung rear camera na kasama ng Z60 Pro sa cabin at nilagay naman natin yung Mini 2X as rear camera. So, let's talk about Mini 2X. Mini 2X, superb din. Alam talaga natin na napakalinaw niya sa gabi. Kaya yung mga night footages na nakita nyo kanina, very clear pa rin siya given na naka super dark tint yung ating rear windshield. So malaking improvement talaga kapag nilagay nyo sa rear yung Mini 2X. Sa umaga, clear na clear syempre, no? Talagang very good yung image quality ng Mini 2X. Yun nga lang, dahil nilagay natin sa cabin yung rear camera na kasama ng Z60 Pro, nagsuffer ng konti yung cabin view or cabin footage sa gabi. So medyo blown out siya ng konti, which is expected naman natin kasi yung mga rear camera naman talaga nakasama kahit ng DDPi Z60 Pro, hindi siya yung one of the best. Pero at least may nakikita ka pa rin na footage sa loob. Pero sa umaga, wala tayong masabi. Napakaganda ng kuha ng rear camera ng DDPi Z60 Pro sa loob sa cabin. So clear pa rin naman sa umaga. Yun nga lang sa gabi, medyo nagiging challenging siya. All throughout, nakita rin natin sa kanyang parking surveillance, no, dahil nga tayo ay naka-hardwire kit. Very good din, nakukuha niya rin lahat ng details at never tayong nagka-problema mag-start ng sasakyan na to. No, given na
naka-parking surveillance siya. At nag-notify naman siya sa app And every time na namatay siya dahil naabot na niya yung battery level threshold o minimum, so namamatay naman kusa ito. Kaya never kang nagka-problema kahit i-park mo siya ng more than 2 days or 3 days pa nga, makakapag-start ka pa rin ng engine mo. So sa app, very seamless yung pag-connect. Yung Pi-Link cable, talagang malaking tulong kasi tinitreat niya as one yung 3 camera na nakalagay as package ng DDPi C60 Pro. Tapos nakita ko rin sa kanya yung kanyang ADAS, malaking tulong din, no? Talagang pagka medyo matagal ka na nagda-drive, nire-remind ka niya na driver fatigue, no, na magpahinga rin, which is good reminder din for safety. Tapos talagang never pumalya sa experience ko yung kanyang ADAS, yung pag nag-move na yung sasakyan in front of you. So lagi siya nagno-notify. Ang galing niya, nasa-sense niya talaga na nag-move na para magkaroon ka ng reminder na mag-move forward na rin sa kanya. So kanyang app, gustong-gusto ko yung app niya kasi napaka-seamless ng connection, ang daling mag-download ng footage, at dahil nga 5 GHz Wi-Fi siya, kahit napakarami mong footage na dila-download, mabilis lang niyang mada-download yon. So overall, very satisfied ako sa performance nitong Z60 Pro, no? Kung kamusta naman kung i-compare natin siya sa Z60, no? For me, medyo malaki na rin yung in-improve sa itsura kasi almost the same lang, no? Pinagkaiba lang talaga niya, may gold siya rito. Pero other than that, sa loob yung pinagkaiba talaga nila kasi nga Sony Starvis 2 na yung sensor nito. So talagang malaki yung in-improve niya when it comes sa night footages at saka sa day footages. For me, mas lalo siyang luminaw, mas naging clear, at talagang mas nabibigyan kanya ng magandang output compared sa Z60. Pero don't get me wrong, okay pa rin naman yung Z60. Yun nga lang, for me, malaki yung in-improve niya sa image quality when it comes sa Z60 Pro. So let's talk about pricing niya. Magkano ba itong Z60 Pro 3-channel? I-display ko na lang sa screen yung current price niya as of making this video. So kamusta? Worth it ba siya? So for me, para sa akin, sa lahat ng makukuha yung features sa kanya, at syempre ito na rin yung top of the line na camera na may offer ng DDPi, para sa akin, goods na siya para sa presyo niya. No, napaka-clear, napaka-premium ng quality niya, parang hindi talaga tinipid, no? Binigay lahat ng mga features para sa inyo. At syempre, malaking tulong din talaga yung kanyang parking monitoring through hardwire kit. So, marirecommend ko ba sa inyo ito? Definitely, yes. Pero kung ikaw ay naka Z60 na, naka Z60 ka na ngayon, para sa akin, okay naman yung Z60 mo. Pero kung may budget ka, pwede ka mag-upgrade sa Z60 Pro. Pero kung wala ka pang budget, okay naman yung Z60. Stay put ka lang dyan. Pero kung meron ka pang mga lower end na dashcam, definitely, skip nyo na yung Z60. Diretso na kayo dito sa Z60 Pro. Promise, very worth it yung bawat peso na gagastusin nyo para i-upgrade yung inyong mga dashcam. Or lalo na kung pag wala pa kayong dashcam, para sa akin, kung mahal ninyo yung sasakyan ninyo, very worth it yung gagastusin nyo para isagad na, bumili na ng Z60 Pro para sa inyong mga sasakyan. So yun lang yung thoughts ko rito, no? Sana nakatulong sa inyo yung mga pinakita ko na feature ng DDPi Z60 Pro. At syempre, kung nagustuhan mo yung video na to, click mo naman yung like button at share mo na rin sa mga friends mo na naghahanap ng very good quality dashcam na premium. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. Till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!